Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, congratulations muna sa TV5 at sa mga Dabarkads natin dahil nasa ikalawang pwesto po ang TV5 at nananatiling matatag ang TV5 at umakyat naman sa ikaapat na pwesto ang RPTV. Ang TV5 po ay pumapangalwa sa malaking network na GMA. So ang nakuha po ng TV5 ay 5.1% sa ratings at sa audience share naman ay 18.6% mga kadabarkad. So hindi na po masama, ibig sabihin lamang nito parami na po ng parami ang mga taong nanonood sa programa po ng TV5. Samantalang Mr. Pogi 2012 Grand Winner may nireveal po sa mga Dabarkad. Sinong Mr. Pogi yan? Walang iba kundi po si John Eric Ulang. Lubos nga po ang kanyang pasasalamat nang muli siyang magbalik dito po sa programang Itbulaga mga Kadabarkads. Malaki daw po ang naging ambag or naitulong ng pagkakapanalo niya nga po dito mga Kadabarkads dahil syempre yung kanyang papremyong nakuha doon ay ginamit niya po panimula mga Kadabarkads. So marami talaga ang natutulungan ng Itbulaga and nakakatuwa lang na ngayon talaga namang nagbabalikan sila sa Itbulaga para po magpasalamat and also as guest na din na-inspire po ang lahat ng mga manonood. Samantalang tatlong malalaking event kasama po ang Geromantics and syempre si Jerome Ibardome kasado na po mga Kadabarkads. So 3-in-1 event para ito sa Geromantics Global First Founding Anniversary. Sabi nga dito ready na ang mga tuhod at ang tinatagong galing at ito na ang pagkakataon na muling balikan ang masayang alaala ng kabataan. So meron po silang palarong Pinoy, babalikan, kantahan ng kabataan, pagsasaluhan. Sama-sama daw tayo mga Geromantics, abangan ang registration details with your chapter heads para sa atin lahat ito na bahagi ng unang taong pagkakaisa, pagsasama-sama at pagsuporta sa nag-iisang magnetic icon na si Jerome Cyrus Ibardome. So yan po mga Kadabarkads. And syempre magaganap din ito pong Kings of the Day na makakasama niya po dito si Stephen JC sa Padres Point, San Pedro, Laguna. June 20 po yan. And also, meron din silang third outreach project. So, yun po yung tatlong malalaking event na dapat nating abangan kay Jerome Ibardome. And speaking of Jerome Ibardome, mga Kadabarkads, narito naman po ang updated na picture ni Roel Carino. So, binahagi po ito ng isang fans club and kitang-kita natin dito na okay na talaga si Roel Carino. Pwedeng-pwede nang bumalik sa Itbulaga pero syempre kailangan niya pa po ng clearance. Katunayan ay pwede na siyang sumalang sa entablado ng Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagiging emosyonal po ng katapatan na programa ng Itbulaga. Walang iba kundi po itong It's Showtime. So ibinalik po ng ABS-CBN ang episode na kung saan ay nag-iyakan nga po ang mga It's Showtime host sa pagbabalik nitong si Jong Hilario. Nangungunan na dyan na naging emosyonal, syempre, si Vice Ganda mga Kadabarkads. Ayan, ipapakita ko na lamang po sa inyo. And sumunod pong nag-iyakan yung iba pang mga host katulad po ni Kim and syempre ng iba pang mga parte po ng It's Showtime mga Kadabarkads. So ito ay during nung nawala po si Jong Hilario sa It's Showtime. Gawa po ng tumakbo nga ito noong last election tapos balik po siya sa It's Showtime kaya naging emosyonal ang mga co-host niya. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga Kadabarkads ang tungkol po dito sa 57.77 million mga Kadabarkads. Ano bang meron dyan? At talaga namang sobrang proud na proud si Bossing Big Soto. Ayon nga dito, Pasig City nagwagi ng $1 million proyekto ni Mayor Bico, pinalakpakan ng mundo. Nanalo ang Pasig ng humigit kumulang
57.77 million mula sa Blumberg Philanthropies, isa ang Pasig sa 24 na lungsod lamang sa buong mundo na napili mula sa 630 na entries. Ang Pasig ang tanging kinatawan ng Pilipinas na nagwagi sa kompetisyong ito ngayong taon. Ang Inabasyon Floating Parks mula Barge tungong Parque, gagamitin ang mga luma o hindi ginagamit na mga barge, malalaking lansya para gawing mga luntiang espasyo o parke sa ilog dahil sa siksikan na lupa sa ilog kukuha ng bagong espasyo para sa publiko. Bukod sa halamanan, magkakaroon din ito ng health clinic at libraries flood control system, wetlands na sumasala at nag-iipon ng tubig ulan. Ayon kay Mayor Vico Soto, naging susi ang transparency at ang pakikilahok ng mga tao community engagement sa pagbuo ng plano. Hindi lang ito palamuti, solusyon ito sa climate change at urban congestion. Ang ideyang ito ay maaring gayahin ng ibang mga lungsod sa mundo na mayroon ding mga sapa at ilog. Sa madaling salita, ginamit ng Pasig ang talino at maayos na gobyerno para gawing kapaki-pakinabang ang ilog habang nakakuha ng pondo mula sa ibang bansa para hindi na ito mabigat sa bulsa ng mga taxpayer sa lungsod. Grabe naman yan, nakaka-proud lang po mga Kadaver Kads. Ito nga ginagawang pamumuno po ng anak ni Bossing Vic Soto sa Pasig. Nakuha po nila ang 57.77 million mula sa Blumberg Philanthropies na kung saan isa po ang Pasig sa 24 na lungsod lamang sa mundo na napili po. Over 630 na entries. Grabe no, kaya pala proud na proud si Bossing Vic Soto. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa napipinto di umano na pamamaalam ng isa pang noontime show. Ayon kasi dito mga Kadaver Kads sa isang write-ups mula sa Media Watch. Media Watch po ha. Ayon dito, kakulangan ng budget ng It's Showtime, inamin ni Vice Ganda. Hudyat nga ba ng pamamaalam? So naglabas ng hinanakit ngunit totoo ang host ng noontime show ng It's Showtime na si Vice Ganda kamakailan ukol sa kawalan ng budget sa nasabing noontime show. Unang pag-amin ni Vice Ganda sa isang segment ng programa kung saan paunahang magtaas ng kamay ang labanan. Inamin ng host na walang budget ang show at ng producer ng show na ABS-CBN Studio na magkaroon ng buzzer or sensors man lang para sa nasabing segment. Halata mo ang bakas ng lungkot habang nagpapaliwanag si Vice Ganda. Ikalawa naman sa isang segment kung saan inamin ni Vice Ganda na siya na mismo ang galing sa kanyang pitaka ang nagbibigay ng mga papremyo para sa mga manonood or contestant ng It's Showtime. Ayon din sa host, magpapatawa na lang muna sila dahil salat sa budget ang It's Showtime, gayon din ang ABS-CBN Studios. Bakas ulit sa noontime show host na si Vice Gandang lungkot sa kabila ng kanyang mga ngiti at pakwela. Tila mahal kasi ang airtime nito sa GMA Network kaya kaysa kumita ang programa, ang mga kinikita sa patalastas o advertisers ay napupunta lamang sa pagbabayad airtime kasama pambayad din sa sandamakmak na host. Hindi rin natin alam sa ngayon kung malaki na rin ba ang pagkakautang ng It's Showtime kung nakakabayad ba sila ng buo sa GMA Network, so Broadcasting Network, A to Z, MBS All TV at maging sa cable or DTH providers para sa kapamilya channel na hindi naman pasok bilang mas carry basis dahil hindi naman ito kasama bilang isang pre-TV. Dahil sa lumalaking krisis sa loob ng ABS-CBN Studios, mukhang napipinto na rin ang pagtatapos ng It's Showtime at masasabi nating tama ang mga pahayag at desisyon ng chairman at presidente ng Lopez Inc. na si Federico Piqui Lopez. So, ayan po mga Kadaver Kads, credit po sa nagsulat nito, Media Watch PH. So, sana naman mga Kadaver Kads, diba, hindi po magtapos muna itong programang It's Showtime kasi mas marami po ang napapasaya rin ng programang It's Showtime, katapatan po ng Itbulaga, diba? Kasi ang panalo dito ay mga televiewers din po mga Kadaver Kads. So, ibig sabihin, pag nangyari yun, edi mag-iisa po sa noontime itong programang
Eat Bulaga. Well, abangan na lang natin ang mga pwede pong mangyari. So, paano mga ka-Dabbercats, hanggang dito lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.